Ni hao everyone! Ngayong araw samahan nyo kami sa palengke. Nalalakad nga lang mula sa bahay ang palengke. Dahil nga nandito ang mama ko, siya ang lagi naming kasama ng anak ko pag lumalabas. Naisipan ko ngang pumunta ng palengke ngayon kasi susulitin ko ang pagkakataon na makaluto ng Filipino food. Alam nyo ba na sa tagal ko na dito sa Taiwan, hindi pa rin ako nakakapag-adjust sa mga pagkain nila dito. Almost 14 years na ako nakatira dito sa Taiwan. At masasabi kong hinahanap-hanap ko pa rin yung lasa ng mga pagkain na kagisnan ko. Kaya naman kapag may pagkakataon akong mamalengke at magluto ay talaga namang magluluto ako para sa mga cravings ko. Ilocana ako at laking probinsya. Maraming klase at mga pagkaing masasarap na niluluto ang mga Ilocano. Kaya naman yung dila ko hindi sanay sa mga walang bagoong. Mga Ilocano dyan, alam nyo yan, di ba? Balik nga tayo sa aming vlog. Nawala sa isip ko na Lunes pala nung pumunta kami. Kaya naman sarado ang palengke. Pero meron pa rin naman mga konting paninda. At napabili nga ako ng gulay kasi sa isip ko gusto kong magluto ng pakbet. Dito nga rin pala ako bumibili ng ibang mga damit ng anak ko. Kasi higit sa mura, ang gaganda ng mga quality niya. Piruin mo sa halagang $50 makakabili ka na ng isang damit o kaya isang pants dito. At dahil nga magtatanghalian na nang pumunta kami ng palengke, dito na rin kami nag-lunch. Ang mga kainan dito, lalo na sa mga palengke, ay mostly hindi masyado nakakapagsalita ng Ingles ang mga lokal. Pero kahit papaano, may alam din naman akong salita nila. At syempre, dahil hindi ako nakakabasa, gagamitin ko yung apps para i-translate kung paano mag-order para sa kakainin namin. After nga namin kumain ay umuwi na kami. Pero dumaan muna kami sa convenience store para mag-ice cream. Kapag nga pumupunta kami dito sa convenience store na to, itong anak ko tuwang-tuwa dito sa cart na to. At ayan nga, habang nagpapahinga kami ay nagkukwentuhan muna kami ng mama ko dito. Tapos habang nagmamasid kami sa paligid, pinagmamasdan namin yung mga matataas na building na yan. Mga bagong condominium kasi yung mga yan. At sinasabi ko sa mama ko na hindi kami magkakaroon ng ganyang bahay kasi sobrang mahal naman talaga. Alam yan ng mga tulad kong nakapag-asawa ng mga Taiwanese kung gaano kahirap magkaroon ng bahay dito sa Taiwan. Siya, hanggang dito na lang muna ang aming vlog. I-follow nyo kami para naman maisama ko kayo sa bawat lugar na pinupuntahan namin. See you sa aming next vlog. Bye!